17 taon na ang nakalipas matapos na harapin at talunin ni Mang Juan ang isang aswang na nagbalak patayin at kainin ang kanyang misis at kanilang anak na nasa sinapupunan pa lamang. Sa kasalukuyan, namumuhay sina Mang Juan at Aling Maria sa dati nilang tahanan, kasama ang kanilang anak na si Migo. Matikas ang tindig ng binata na mayroong matapang na hitsura. Ang ugali ni Migo ay sumasalamin sa kanyang hitsura. Ngunit may kabaitan itong taglay na pilit niyang itinatago. Si Migo ay kilala sa kanilang lugar bilang agresibo at prangka. Mas gusto niyang inilalabas ang kanyang mga saloobin ukol sa mga bagay-bagay na kanyang napapansin. Magkaganon pa man, pinalaki siya ng kanyang mga magulang bilang isang mabuting tao. Hindi siya basta-basta pumapasok sa anumang sitwasyon na hindi niya pinag-iisipan, lalong-lalo na pagdating sa mga away. Pero kapag nagkataong nasa tama siya at nalagay siya sa alanganing sitwasyon, ay talagang lumalaban siya at sinisigurado niyang paparusahan niya ang sino mang magbibigay sa kanya at sa mga mahal niya sa buhay ng problema. Isang hapon, pagka-uwi galing sa eskwela, nagpasya si Migo na manood ng paligsahan ng mga banta. Mahabang lakarin ang tatahakin bago makarating sa lugar. Habang tinatahak ni Migo ang daan, hindi niya namamalayan ang isang elemento na sumusunod sa kanya. Ang elemento ay isang sugo, isang bantay na ang tungkulin ay subaybayan si Migo. Mula pagkabata ay lagi na itong umaaligid sa kanya na hindi man lang niya namamalayan. Sa mga panahong umaaligid ang elemento kay Migo, hindi lamang pagbabantay ang ginagawa nito sa kanya. Ito rin ay nagbibigay ng mga pagsubok kay Migo. Ang mga pagsubok na iyon ay may layuning sanayin si Migo nang di niya nahahalata. Ang mga hamon na ibinibigay ng elemento kay Migo ay may basbas ni Mang Juan. Sinisigurado nila na mapagtatagumpayan ni Migo ang bawat laban. Hindi nakakapagtaka kung bakit may katapangan itong si Migo. Habang papalapit si Migo sa hangganan ng gubat, isang lalaki ang lumabas sa kawalan. Hawak nito ang isang matalim na kutsilyo. Ang lalaking ito ay isang ilusyon lamang na ginawa ng elemento para ipalaban kay Migo. Ang ilusyon ay nagsimulang sumugod kay Migo habang hawak ang isang matalas na patalim. Ang galaw ng ilusyon ay naiiba sa kanyang mga nakalaban na. Napagtatanto ni Migo na ang kanyang mga nakakalaban ay tila ba tumataas ang antas kada laban. Tumalo ng ilusyon kay Migo at sinubukang sasakin siya. Ngunit ang binata ay sanay na sa ganitong mga labanan, kung kaya't madali niya itong naiwasan. Sa kanyang pag-iwas, sinabayan niya ito ng pagtalon palayo upang maplano ang kanyang pag-atake. Nang sinubukang umatake ng ilusyon sa pangalawang pagkakataon, sinalubong ito ni Migo at isang kakaibang galaw ang kanyang ginawa. Hindi man lang nakatama ang ilusyon sa pag-atake nito, at sinabayan ito ni Migo ng kanyang pag-atake na dahilan upang mapuruhan ng ilusyon at umatras. Tumakbo ito palayo at naglaho na lamang sa gitna ng kakahuyan. Muli na namang napakamot si Migo nang mawala ang kanyang kalaban sa kanyang paningin. Hindi naman ganun kalayo ito para maglaho sa kanyang mga mata. Lahat ng nakakalaban niya ay ganun ang nangyayari. Ngunit hindi pa rin ito nakakahalata. Pinalaki si Migo ng kanyang mga magulang na mulat ang isip sa hiwaga ng mundo. Ngunit hindi nila ipinapaalam sa kanya ang tungkol sa bolo ng San Telmo, sa kadahilanang kailangang isekreto ang kapangyarihan ng bolo sa sino mang magiging tagapagmana nito. Kailangan munang maging handa ang tagapagmana bago nito masilayan ang bolo. Ang parte ng buhok ni Migo na may kulay pula ay dulot ng pagkakasunog ng parte ng kanyang espiritu.
Noong mga panahon kasi na yon ay aksidente nakita ni Migo ang dulo ng hawakan ng bolo na siyang dahilan kung kaya nagliyab ang parte ng kanyang ulo. Mabuti na lamang at nasaksihan ni Mang Juan ang pangyayari kung kaya't naagapan niya ang tuluyang pagliyab ni Migo. Ngunit ang kabayaran ay ang kanyang kamay. Tinanggap kasi ni Mang Juan ang apoy na kakain sana sa kanyang anak. Dahil dito, hindi na muling nahahawakan ni Mang Juan ng kanyang kanang kamay ang bolo. Tanging kaliwa ang kanyang ginagamit sa tuwing may kinakaharap na mga alagad ng dilim. Matinding kahinaan ang naging epekto nito kay Mang Juan sa kadahilan ng kailangang dalawang kamay ang humahawak sa bolo para mapalabas ang buong kapangyarihan nito. Mabuti na lamang at mga mababang uri ng mga maligno ang kanyang kinakarap simula nang mangyari ang kaganapang iyon.